na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alang Umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon. Unang lunes tayo ng Marso, March 2, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Iranian Supreme Leader Khamenei patay sa airstrike ng US at ng Israel. Pinay caregiver naman sa Israel namatay din habang inililigtas ang kanyang alaga sa airstrikes. Malacanang pinigting ang monitoring sa mga nangyayari ngayon sa Middle East, posibleng paglilikas ng mga Pinoy ikinasa. Delphine Lee at 4 na iba pa absuelto sa Ghost Borrowers Housing Loan makalipas ang 16 years. Kontrobersyal na vlogger na si Francis Leo Marcos nakalaya na matapos magpiyansa. Pag-asa inaasahan ang isang bagyo na papasok sa bansa ngayong Marso. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye, isang bagyo ang inaasahang papasok sa bansa ngayong buwan, tatawagin sa pangalang Kaloy ayon sa Pag-asa. Ayon kay Benson Estrella ng Pag-asa, mataas ang tsansa na may mabuong tropical cyclone lalo na ang entry point ay eastern part ng Mindanao. Ayon kay Estrella, posibleng tumama ang mata ng bagyo sa Caraga, Visayas at Palawan. Kapag tayo pa rin ang Pag-asa, nasa 4 hanggang 11 bagyo ang maaaring pumasok sa bansa mula Pebrero hanggang Hulyo ngayong taon. Samantala, inaasahan naman ang maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, epekto naman ng easterlies. Nangangamoy na ng matagpuan ang bangkay ng isang pitos na itinago sa Kisame, isang hotel sa Quezon City. Sa ulat natagpuan ng staff ng naturang hotel ang kaawawang pitos na isinilid sa isang styrofoam cooler at iniwan na lang sa kisame. Baka walang konsensyang magulang. Natuklasan ang bangkay dahil sa mabahong amoy na napansin ng staff sa hotel ilang araw nang nakalilipas. Matapos matuklasan ang bangkay ng pitos, agad itong ipinagbigay alam sa barangay. Ayon naman sa Criminal Investigation and Detection Group na imbitahan na nila ang staff ng hotel para sa karagdagang investigasyon. Isa sa ilalim muna sa autopsy ang pitos habang nakikipag-ugnayan ng otoridad sa pamunan ng hotel para sa CCTV footage na maaaring tumukoy kung sino ang ina o nag-iwan ng sanggol sa naturang establishmento. 8 minuto na makalipas ang alas 4, pansamantalang nakalaya ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos matapos sa mapiit ito sa Parañaque City Jail. Ito'y makarang makapagpiyansa ang social media personality na si Mangusin matapos arestuhin dahil sa kasong unjust vexation. Ayon naman sa Bureau of Jail Management and Penology spokesperson na si Superintendent Jerex Bastonera, pinakawalan si Mangusin matapos lumabas ang court order kahit na araw ng Sabado. May weekend court din umano ang Parañaque, kaya't naisoproseso kaagad ang pagpapalaya kay Mangusin na nagpiyansa ng 120,000 pesos dahil sa kasong unjust vexation. 54 anyos na babae nabangga ng van sa Marsiquip, Pangasinan, patay. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masanto siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na isang 54 anyos na ginang kasambahay na residente ng bayan ng Malasiki matapos itong mabangga ng van na minamaniho na isang 45 anyos na binata na residente ng Santa Maria, Pangasinan. Batay sa ulat ni Malasiki Chief of Police Lieutenant Colonel Francisco Samadan Jr., naganap ang aksidente bandang alas 10 ng gabi sa National Road ng Poblasyon Malasiki kung sa'y tumatawid ang biktima nang mahagip ito ng van. Naagad namang naitakbo sa Malasiki Municipal Hospital, subalit idineklarang deadon-arrival na ng attending physician. Ang driver ng van ay kusang sumuko sa mga pulis at matapos ang reglementary period, pinakawalan na rin dahil sa kabigo ang makapagharap ng formal na reklamo ng pamilya ng biktima. Ganun pa man ay nangako umano ang driver na handa siyang magbigay ng kaukulang tulong sa pamilya ng nasawi. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristartit nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Minamadali na ng Department of Public Works and Highways ang pagtapos ng 2 kalsada sa Pangasinan na ilang taon ding nakatenga. Ito yung 3.92 kilometers na Bilyasi Santo Tomas Bypass Road at ang 9.91 kilometers na Lonan Loac Bilyasis Diversion Road. Ayon kay Public Works Secretary Bin Sison, ipinag-utos na ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalabas ng kinakailangang pondo para may pagpatuloy ng konstruksyon ng naturang mga road network na target na ng matapos sa 2027. Batay sa datos, 8 taon nang nakalilipas nang simulan ang BSBR na may aprobadong budget na 2.2 billion. Ngunit tanging 920 million pa lamang ang naire-release dahilan kaya't mahigit 40% pa lamang ang nakukompleto. Hindi rin natatapos ang 1.2 billion peso na BLB o yung Binalonan Luwak Bilyasis Diversion Road na kasalukuyang nasa 71.51% completion dahil naman sa kakulangan din ng mahigit 340 million pesos na pondo. At least ngayon matatapos na. Top 6 most wanted persons sa Bataan dahil sa kasong statutory rape arestado. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang. Aris 37, Danny, good morning. Alinsunod sa pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na nagtatago sa batas, matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng PNP sa pangunguna ng Samal Police Station ang top 6 most wanted persons sa lalawigan ng Bataan na may kasong 2 ulit ng statutory rape. Ang akusado ay nadakip sa sinigawang pagsisilbi ng search warrant sa kanyang tahanan sa bayan ng Samal na inisyu ang warrant ng korte at wala itong inirekomendang piyansa. Ang matagumpay na operasyong ito ay matibay na paninindigan ng mga otoridad na pangalagaan at bigyan ng hustisya ang mga naging biktima, panagutin ang mga nagkasala sa batas. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay Kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Mga misis, amoy araw masimis pag-uwi galing ng trabaho, may dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Ay bag nabigat ka na kayo amin sa mga sukinan sa Norte at maganda umaga. Alay, kumusta mga taga Mabini, Batangas? Kasado na bukas Martes ang panibagong higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Oil Industry Sources, aabot ng 1.70 hanggang 1.90 ang inaasahang dagdag presyo sa gasolina, habang piso hanggang 1.20 ang sa kada litro naman ng diesel. Posibleng maglaro naman sa 1.30 hanggang 1.50 ang taas presyo ng kada litro ng kerosene. Nabatid na ito ang pangwalong magkakasunod na linggong taas presyo ng gasolina, pangsyam sa diesel at kerosene, bago pa man sumiklab ang gera dyan po sa gitnang silangan. Ano ba naman yan? Itiranghal si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Alejandro Tenco bilang Best Entertainment Tourism Leader sa 32nd Fiscal International Makati Tourism Personality Awards
Ginanap nito nung nakalipas na linggo dyan po sa Okada, Manila. Kinilala ng taunang parangal na inorganisa ng SCAL International Makati ang mga individual at institusyon na may malaking ambag sa pagsusulong ng turismo sa bansa. Patunay ang nasabing pagkilala kay Chairman Tenco sa lumalaking papel ng PAGCOR sa entertainment at integrated resort sector. Sa ilalim ng kanyang pumuno, itinulak ng ahensya ang regulated gaming, hindi lamang bilang pagkukuna ng kita ng gobyerno kundi katuwang sa pagpapalago ng turismo. Binigyan din naman ni Chairman Tenco sa kanyang pagsasalita ang maayos at responsableng pamamahala ng integrated resorts ay nakatutulong sa pag-akit ng mga lokal at mga idehong turista, nagpapalago sa lokal na negosyo at lumikha ng hanap buhay sa mga komunidad. Bukod sa regulatory mandate nito, pinalawak din ng PAGCOR ang suporta sa sports tourism, kabilang ang pagsalik kamakailan ng National Sports Tourism Interagency Committee na naglalayong itaas ang antas ng industriya sa pamamagitan ng pagdaraos ng malalaking sporting event na lumilikha ng kita at magandang imahe sa loob at labas ng bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, ban sumalpok sa nakaparadang tricycle at poste ng kuryente sa Rosario, Northern Samar. Naku, sugatan yung driver at isang pasahero. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane may buntag. Bumaliktad ang isang closed van matapos ang salpukin nito ang isang nakaparadang tricycle at bumangga sa poste ng kuryente ng Northern Samar Electric Cooperative o Norsamelco sa Maharlika Highway ng Rosario, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP, sugatan ang 24 na taong gulang na driver residente ng Barangay Magsaysay, Bubon at ang sakay nito na isang 29 na taong gulang na isang helper residente naman ng Barangay Santa Clara na naturang bayan. Naganap ang aksidente alas 3 ng umaga kahapon, Marso 1. Ang sasakyan ay mula sa Ali, Northern Samar patungo sa bayan ng Bubon. Nawalan daw ng kontrol ang driver, napunta sa kabilang linya at nabangga ang nakaparada na tricycle at nagtuloy-tuloy sa pagkakabangga sa poste ng Norsamelco o Northern Samar Electric Cooperative. Malakas ang impact ng pagkakasalpok na naging dahilan ng pagbaliktad na nasabing sasakyan. Kalahati ng katawan ng driver nasa loob ng sakyan at kalahati naman ay nakalabas. Samantalang kasama nito ay natrap sa loob. Agad naman na kinuha sa loob ang dalawa sa tulong ng MDRMO at Bureau of Fire ng Rosario at mismong Norsamelco personnel. Agad na isinugod ang dalawa sa Northern Samar Provincial Hospital ng Katarman matapos dahil sa natamong sugat ng kanilang katawan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Magandang umaga, Pilipinas! Guten Morgen! Sa mga suki natin dyan sa Dusseldorf, Germany. Ay mga mamis po, pwede tayong mag-laundry dito ha? Kunot ka pa kapag makapit, madikit at malupit ang mensya? All you need is pride. Ba't mapapahirapan ang self? Kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tessa Chocolate, Mud and Sabon on Cotton. Gawa po ito ng ACS. 17 makalipas ang alas 4 ng umaga, humakot ng 3 mataas na karangalan ang Cotabateñong Philippine Military Academy Cadet. Si PMA Cadet First Class Gidson Domingo sa South Korea. Itong batang ito ay tubong Kabaka, North Cotabato. Nagtapos sa Republic of Korea Military Academy o ROKMA ng kursong Bachelor of Science in International Relations. Kabilang sa mga pangunahing parangal na nasangkot nito ang Star Cadet Award, Outstanding Foreign Cadet Award at Republic of Korea Army Commandership Award. Si Domingo ay kabilang sa PMA Bagong Sinag Class of 2024, ipinadala sa South Korea sa ilalim ng programang Foreign Pre-Commissioning Training Institution bilang bahagi ng ugnayang pang-edukasyon at pang-depensa ng dalawang bansa. Kabilang sa mga bumabate sa tagumpay ni Cadet Gidson Domingo ang Cotabato Governor na si Lala Talino Mendoza. Pride of North Cotabato. Galing ano daming parangal ng bata. Pinalawak naman ng Department of Agriculture ang implementasyon ng 20 pesos na halaga ng bigas meron na. Rice Project, pangunahing inisyatiba ng Pangulong Bongbong Marcos upang masiguro ang seguridad ng pagkain sa summer capital of the Philippines.
Galing sabay ng selebrasyon ng Panagbenga Festival, nagsagawa ang DA ng special rollout ng 20 peso rice sa harapan ng Baguio City Hall. Napakikinabangan ng 500 pamilyang benepisyaryo mula sa iba't ibang priority sectors. Kabilang dito ang mga senior citizens, solo parents, persons with disability, Pantawid Pamilya Program beneficiaries, ganyan din yung mga mahihirap na pamilya, mga arawang manggagawa at membro ng transport group o mga TODA, kasama rin ang mga guro at syempre ang mga magsasaka. Ang aktibidad ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap ng gobyerno na masigurong murang bigas para sa mahihinang sektor habang pinalalakas ang mga hakbang sa food security ng buong bansa. Binagyan din ni Attorney Genevieve Balicaria, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, na katutok ang gobyerno upang maging accessible ang magandang klase ng bigas para sa pamilyang Pilipino. Sinabi ni Balicaria na ang 20 pesos benting bigas meron na. Initiative ay malinaw na direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na masiguro na may abot kayang bigas ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang kabilang sa vulnerable sector. Samantala, alamin muna natin ang latest mula po kay Joy John Balarite Acol. Kaugnay naman ng pamamaril sa Texas. Nako, may 3 kataong patay, 14 ang sugatan. Joy John, anong latest dyan? Anong nangyari? Walang audio si Joy John. Joy John, sandali. Wala kang audio, ha? Ayan. Okay na. Magandang umaga, Kuya Angel at mga kababayan. Good morning, Joy John. Isang pamamaril ang yumanig sa downtown. Yes, Kuya Angel. Isang pamamaril ang yumanig sa downtown Houston, Texas, malapit sa University of Texas campus nitong madaling araw lamang ng linggo. 3 ang kumpirmadong nasawi habang 14 ang sugatan. 3 sa mga biktimang sugatan ay nasa critical na kondisyon sa ospital ngayon. Nangyari ang pamamaril sa tinatawag na Wolford's Bar, isang sikat na beer garden sa West 6th Street, 2 milya ang layo mula sa University of Texas, malapit sa Texas Capitol. Nasawi ang mga ito o napatay ng mga pulis ang suspect matapos ito makipagbarilan ng putok. At ayon sa paunang investigasyon, ang suspect ay isang 15 taong gulang na naturalized citizens mula sa bansang Senegal. Namataan umano ang suspect na paulit-ulit na umiikot sa black gamit ang kanyang SUV bago pumarada. Lumabas ito ng kanyang sasakyan na may dalang mataas na kalibre ng baril at walang habas na namaril sa mga taong naglalakad sa kalsada. Kasalukuyang katulong ng Austin Police ang Federal Bureau of Investigation at sinisiyasat kung ang motibo nito ay may kaugnayan sa terorismo at kung ito ay may kaugnayan din sa nangyaring US-Israel War on Iran. Samantala, Kuya Angel, mga kababayan, sa kalawang araw ng US-Israel War on Iran, kumpirmado ng US military ang pagkasawi ng 3 sundalong Amerikano. Ito ang mga unang naitalang biktima mula sa panig ng Estados Unidos simula nang sumiklab ang kaguluhan nitong Sabado lamang na madaling araw. Bilang tugon sa mga airstrike, nagpakamala ang Iran ng mga missiles na tumarget sa mga barko at kalapit bansa sa buong Middle East. 8 katao naman ang naiulat na nasawi sa isang airstrike malapit po sa Jerusalem. Samantala, sa isang emergency meeting kahapon ng Sabado sa UN Security Council sa New York, isang matapang na pahayag ang binitawan ng Amerika sa harap ng mga miyembrong bansa. Umarap si US Ambassador to the UN Mike Waltz Council para bigyan diin ang tinatawag niyang moral clarity o ang tamang paninindigan na mapagtasyang hakbang ni President Donald Trump. Ayon kay Waltz, the security is not negotiable. The safety of our allies is assured. At bottom line, our allies and partners can count on the United States and on President Trump. Nagbabala naman si UN Secretary General Antonio Guterres, mga kababayan, na ang gulo sa gitnang silangan ay maaaring humantong sa isang trahedya hindi nang kayang kontrolin na. At binigyan din ni Guterres na ang anumang aksyong militar sa pinaka-volatile na rehiyon sa mundo ay may panganib na maghihikayat ng malawakang gyera. Dagdag pa ni Guterres, ang mga aksyong militar ay maaaring maging mitsa ng sunod-sunod ng kaguluhan sa nasabing rehiyon. Naniniwala ito na makakamit lamang ang katahimikan sa pamamagitan ng tapat na negosasyon at diagulo, hindi ang kaharasan. Dahil dito, hinimok ni Guterres ang lahat ng panig na itigil agad ang giyera. Dito naman sa Washington DC, Kuya Angel, mga kababayan, nasa heightened alert po ang mga otoridad, maging ang security service at mahigpit niya ngayong binabantayan ang mga himbahada ng ibang bansa dahil sa nangyaring ngayong mga kabilaang protesta simula pa kahapon at hanggang sa mga oras na ito, Kuya Angel.
O John, maraming salamat. Wala namang binigay na timetable pa si President Trump kung kailan niya Wala. o kung kailan wawakasan tong ano. Wala siyang sinabi, di ba? Wala pa, Kuya Angel. Wala pa, Kuya Angel. At nagpapatuloy po ang operasyon ngayon. Sa ngayon, ako yung nagre-report, 1 oras may nagkaroon po ng operasyon na naman ang US at saka na Israel. Bigyan mo kami ng update mamaya, Joy Jun, ha? Maraming salamat. Thank you for joining us ngayong umaga. Salamat. Balik sa iyo, Kuya Angel. Si Joy John Balarete ako live mula sa Washington, D.C. Nasawi naman si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei sa ginawang pag-atake ng Israel sa Estados Unidos sa Iran. Inanunsyo mismo ni US President Donald Trump ang pagkasawi ng Supreme Leader ng Iran na niya isa sa pinakamasamang tao sa buong kasaysayan. Kasabay nito, nagbabala si Trump na magpapatuloy ang kanilang pag-atake sa Iran para pahinain ang nuclear capabilities ng nasabing bansa. Ayon sa state media, napatay ang 86 anyos na Supreme Leader matapos tamaan ng airstrike ang compound nito sa Tehran. Bukod kay Khamenei, nasawi na rin ang Chief of Army Staff General na si Abdul Rahim Musavi at Defense Minister General Aziz Nasiradeh na nooy nasa pulong ng magkasanang airstrike ang US at Israel. Mahigpit namang binabantayan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang sitwasyon sa Middle East. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na batid niya ang pag-aalala ng publiko sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa gitnang silangan. Kaugnay nito, naka-alerto naman ang mga kukulang ahensya ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan at iyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong naiipit ngayon sa tensyon sa pagitan ng US at Israel, gayon din ng Iran. Gate ni Pangulong BBM, kailangang antabayanan ang sitwasyon sa Middle East lalo tiyak na magpapatuloy pa ang gera sa buong rehiyon. Ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. Diyos maraming aga sa mga kababayan natin dyan sa Kabikulan. Kabikulan na. Ano pa sinabi ko? Bicol nga, di ba? Hi ko sa mga suki natin dyan sa Japan. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino Boji D. III, patuloy silang nakatutok at nakamonitor sa mga nangyayari sa Iran at sa buong Middle East. Iginit ni Speaker D ang kahalagahan na matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon kay Speaker D, kinikilala niya ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga kukulang ahensya na tiyakin ang kalagayan ng mga OFW. Isagawa ang mga nakahandang plano habang tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan. Sinabi pa ng House Speaker, ang ating mga OFW ay mahalagang bahagi ng bansa at ng ating ekonomiya. Kaya't mahalaga ang pagtiyak ng kanilang kaligtasan, maibigay ang kinakailangan suporta sa oras ng pangangailangan. Nananawagan din ang leader ng Kamara sa Department of Foreign Affairs sa Department of Migrant Workers panatilihing maayos ang koordinasyon at tulong ng ating mga kababayan doon at manatiling mag-ingat sa mga susunod na mga opisyal na abiso ng gobyerno. Mag-monitor ng mga susunod na abiso ng gobyerno. Umaasa din ang speaker na magiging mapayapa sa mapayapang paghinahon ng sitwasyon at muling pinagtibay na ang kaligtasan at proteksyon ng bawat Pinoy ang pangunahing prioridad ng gobyerno. Pamahalaan lokal ng Bangsamoro nakahandang umalalay sa national government kaugnay ng sitwasyon ng mga OFW sa Middle East. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Jun? Walang audio si Brother Jun Di Makutak. Ano ha? Pabalikan natin si Jun Di Makutak. Ang oras muna sa buong kapuluan, 4:28. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto.
ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Umaga Pilipinas. 29, alas 4:30 na pala. Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Ito namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balikan muna natin si Jundi Makutak mula po sa Mindanao. Kaugnay nga po ng kahandaan ng Bangsamoro local government na umalalay kaugnay ng sitwasyon ng mga OFW sa Middle East. Balikan natin si Jundi Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Patuloy na nakamonitor ang Office of the Chief Minister at mga concerned ministries dito sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City sa kasalukuyang sitwasyon ng mga Filipino OFW sa Middle East. Sa pahayag ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, pinapaabot nito ang pag-aalala at pakikiisa sa bawat Filipino OFWs doon. Hangad ng punong ministro ang kapakanan at proteksyon ng bawat Filipino OFWs na naiipit ngayon sa panibagong Middle East crisis. Hinihikayat ni Chief Minister Makakwa ang mga OFWs na iwasan ang mga lugar na may banta ng seguridad, unahin ang kaligtasan, manatiling mapagmatsyag at sundin ang lahat ng opisyal na abiso at travel advisories mula sa Philippine Embassy at Consular Offices at siguraduhing hawak ang kanilang mga mahalagang dokumento at manatiling may bukas na komunikasyon sa kanilang pamilya at sa mga kinaukulan. Ayon pa rin kay Makakwa, nakahanda silang umalalay sa national government kung sakaling nangangailangan na ng kaukulang tulong at suporta na nakaangkla sa mekanismo at koordinasyon sa national government. Sa pinakahuling update sa panibagong kaguluhang ito ng US-Israel laban sa Iran, batay sa mga nakakausap nating OFWs, walang katiyakan ng buhay sa panahong ito sa Middle East. Tuloy ang airstrikes, walang nakakaalam kung saan at kailan babagsak ang kasunod na ballistic missile retaliatory attacks. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jundi Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran Jun, maraming salamat. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Dubai at Kuwait. Brother-in-law ko hindi na nakaalis, babalik ng Kuwait sana eh. Patay ang isang Pilipina caregiver matapos tamaan naman ng shrapnel habang inihahatid ang kanyang alaga sa bomb shelter sa gitna ng airstrike sa Israel. Malungkot na inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpanaw ng nasabing Pinay caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera ng Pangasinan. Kasabi nito, tiniyak ng Pangulo na magbibigay ang pamahalaan ng lahat ng kinakailangang tulong sa pamilya ni De Vera at ang patuloy na pagmamonitor sa kalagayan ng mga Pilipinong apektado sa bakbakan sa rehiyon. Bayan, ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel
na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa Saudi Arabia. Recovery plan para sa mga OFW na hindi makaalis dahil sa gera sa Middle East dapat ilatag ng DMW at OWA. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na huwag pabayaan ang mga paalisan ng mga kababayan natin para magtrabaho sa Middle East, ngunit naudlot dahil sa gera doon. Pinalalatag nito ng recovery plan para sa mga first-time OFWs na hindi makaalis. Sabi ni Tulfo, habang ang lahat ay nag-aalala sa ating mga kababayan na naipit sa gulo sa mga bansang apektado ng airstrike sa Middle East, nanawagan din siya sa DMW at OWA na tulungan ang mga Pilipinong papunta pa lamang sana sa ibang bansa upang magtrabaho ngunit hindi nakaalis dahil sa nangyaring gulo sa rehiyon. Karamihan sa mga ito ay mula pa sa mga probinsya, gumastos na sila para sa mga requirements sa pagbabakasakali na makakuha ng maayos na oportunidad sa Middle East. Ayon sa mga OFW na patungo sana sa Middle East, wala pang inilalabas na abiso ang mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang kanilang sitwasyon at wala pa ring malinaw na plano ang kanilang mga recruitment agencies hinggil sa kanilang deployment. Bilang sponsor ng budget ng DMW at OWA para sa 2026, iminungkay ni Tulfo ang paggamit sa 2 bilyong pisong agarang kalingat sa klolo para sa mga OFWs na nangailangan o action fund upang makapagbigay ng tulong sa mga apektadong OFW. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Nababahala naman si Senator Bongo sa tumitinding tensyon ngayon sa Middle East. Dahil dito sinabi ni Senator Go, dapat iprioridad ngayon ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nasa gitna ng panganib sa gitnang silangan. Panawagan ni Senator Go sa mga OFW manatiling mapagmatyag, palaging makipag-ugnayan sa ating mga embahada at konsulado para sa mga security measures at mahalagang anunsyo. Nanawagan din ang senador sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno bantayang maigi ang sitwasyon, partikular ang mga lugar na tinatamaan ng missile at drone attacks na Middle East. Pinatitiyak din ni Senator Go ang na may nakalatag ng sapat na tulong at reintegration program sa mga uuwing OFW. Teka muna, pinoproblema natin ang mga OFW. Dito ho sa Pilipinas, ang dami din ho na nawala ng trabaho dahil dito sa mga taga-PICAB, yung Philippine Contractor sa Accreditation Board at DTI. Secretary Chris Roque, ano na? Nung last week, ang sabi ho ninyo, dahil meron hong nangyayaring ASEAN Summit, hindi ho ninyo maasikaso. Umapila mahigit 300,000 mga manggagawa mula sa iba't ibang contractors at mga suppliers ng construction material sa Department of Trade and Industry at ang Department of at sa Philippine Contractors Accreditation Board of PICAB. Bawiin na po yung ipinataw na suspensyon sa business permit ng mga kontratistang nadamay dahil lamang sa maling coordinate ng mga flood control project ng DPWH. Ito matapos ng patawan ng suspensyon ng ilang construction company dahil lamang sa maling technical coordinates na naitala sa mga proyekto kontrabaha na ang mga impormasyon naman nanggaling din sa DPWH. Git naman ito, bagamat teknikal ang pagkakamali, mabilis na nararamdaman ng ordinaryong manggagawa ang epekto, lalong-lalo na sa construction sector na umaasa sa arawang kita mula sa mga nasabing proyekto. Secretary Chris Roque, November pa ho sila, hindi ho simusweldo. Nagpaskong tuyo. At ngayon mag-graduation, ang worry nila, baka hindi ho makapag-exam ang kanilang mga chikiting. Maawa naman daw po kayo sa kanila. Kumilos na PICAB, huwag tutulog-tulog. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Si Sherwin, talagang maaga kong bumangon, para makatungo dyan sa F. Santos Avenue, Barangay Zapote, Las Piñas, kasama ang tropang pogi ng Pride Detergent. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na!
At ang ating word of the day para sa mga mahuhuli ni Sherwin Alparo ay umpteen. Umpteen. Meron pala ganun. U-M-P-T-E-E-N. Umpteen. Ibig daw sa Tagalog daw napakarami. Sa Ilocano kastangaadu. Ano ha? Kastangaadu at sa Cebuano daghan kaayo. Maganda umaga, Pilipinas! 3 katao sugatan matapos sa mga mahulog ang sinasakyan nila sa bangin sa bayan ng Pintuayan, Southern Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Isang kotse nahulog sa bangin, driver at 2 pasahero ginagamot sa ospital. Kinilala ng PNP mga biktima. Ang driver na ginagamot sa ospital si Jewel Makilang Arbol, 51 anyos, residente ng barangay San Jose, Sogod, Southern Leyte. Kasama ang mga pasahero na sina Larry, 64 anyos, negosyante. Minda, 63 anyos, may asawa, kapwa residente ng barangay San Jose, Sogod, Southern Leyte. Nangyari residente alas 5:30 kahapon sa National Highway ng barangay Sunok 2, Pintuayan, Southern Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang kotse namin ng ni Jewel ay nagbibiyahe mula sa barangay San Jose, Sogod, Southern Leyte papuntang barangay Bulawan, Pintuayan. Pagdating sa pababang kalsada, hindi gubad ang preno ng kotse dahil na mawala ng kontrol ang manibila ang driver at nahulog ito sa 15 metro na taas na bangin. Dahil dito nagtamo ng mga sugat sa katawan ang driver at 2 pasahero, kaya tinakbo sa Pintuayan District Hospital para malapatan ng kaukulang lunas. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, sa Bicol daw, ang umpteen ay Dakulunon. Ayun, Dakulunon. Parang kikitain ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon kapag patuloy silang nagtanim ng kakao. Dakulunon. At para ho sa mga pauwi ng Pilipinas, suportahan ho natin itong ating mga magsasaka, ating lokal na industriya. Tangkilikin po natin ang tangerine chocolate. Huwag naman pagsalubong na imported na tsokolate. May tangerine chocolate na dito. Available sa 0919-095-5935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, hinakot ho yung mga magagandang kalidad ng mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng kalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available nga sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Mas pinalakas pa ng Bureau of Customs ang pakikipagtulungan ito sa mga ahensya ng gobyerno at mga lider ng industriya ng shipping at logistics para matiyak ang tuloy-tuloy at maaasahang operasyon sa mga pantalan. Sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nagsagawa ng isang mahalagang coordination meeting ang mga opisyal ng Manila International Container Port at Port of Manila kasama ang mga malalaking industriya gaya ng ICTSI, ATI at mga karitawan mula sa PPA o Philippine Ports Authority, Marina at saka yung AISL o Association of International Shipping Lines Incorporated. Sa nasabing meeting, binigyan diin ni Commissioner Nepomuceno na ang susi na maayos na operasyon ay ang maagang pagpaplano, paggamit ng tamang datos. Layunin ng nasabing hakbang na mapabilis ang cargo flow at makapaghanda sa peak periods at data-driven solutions o paggamit ng impormasyon para sa mas tumpak na solusyon ng kanilang operasyon. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa vision ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing moderno ang serbisyo ng gobyerno, isulong ang ease of doing business para sa mas matatag na ekonomiya. Ibinasura ng San Fernando City, Pampanga Regional Trial Court Branch 42 ang kasong estafa na isinampa ng Department of Justice laban sa property developer na si Delphin Lee at iba pang akusado. Sa isang daang pahinang resolusyon na inilabas ng RTC Branch 42, pinabura ni Judge Joel Bantasan ang demurrer to evidence na inihain ng kampo ni Lee
Kailan kaya't nabasura ang kaso, katumbaso ito ng akwital. Ayon kay Attorney Ronnie Garay, abogado ni Ginoong Delpin Lee, nabigo ang prosekusyon na magpresenta ng matibay at sapat na ebidensya at sa 47 saksi na itinalaga ng gobyerno, 10 lamang ang aktual na humarap sa trial. Karamihan sa kanila walang personal na kaalaman sa mga transaksyon. Hindi rin tinanggap ng korte ang mga dokumentaryong ebidensya ng prosekusyon dahil hindi naman na-authenticate ang mga ito. Matatandang si Lee ang may-ari ng Globe Asiatic at kinasuhan ng Estapa noon pang 2010 dahil lamang sa alegasyon ng malawakang housing loan scam na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso laban sa Pag-ibig Fund o Home Development Mutual Fund. Ang malungkot ho dito, 15 years ang nawala ho dun sa tao para makapagnegosyo ng mahusay dahil lamang ho sa politika. Magandang umaga, Pilipinas! Na politika yung mama. DPWH tatapusin ang bitin na proyekto sa Baguio at Benguet. Kinon Road gagawing all-weather road. Yan ang babalita sa atin ni Boy Gonzales, R29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angela. Tatapusin na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga bitin na proyekto sa Baguio at Benguet. Kabilang dito ang pagkatapos sa rockshed at pagkukumpuni sa bahagi ng Ken Road na gumuho noong nakalipas na taon. Ito ang tiniyak ni DPW Secretary Binsti sa matapos ang siya nag-one inspection sa mga proyekto ng ahensya. Ayon sa kalihim, bahagi ito na mas malawak na plano upang gawing all-weather road ang Ken Road upang matiyak na ligtas at madadaanan kahit sa panahon ng malalakas na ulan at bagyo. Tiniyak ng kalihim sa mga lokal na pamahalaan sa Baguio, Tuba at Benguet na tatapusin ang mga nasimulang proyekto ayon sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauno nang inutos ng Pangulo ang DPWH na ayusin ang mga kalye at tulay sa Cordillera upang hindi mahirapan ang mga residente at motorista. Bukod sa Ken Road, ipinagutos din ang pagpapalawak sa mga makipot na bahagi ng daan patungo sa major main Ken Road, bypass road upang maiwasan ang pagsikip ng trapiko. Kapag nabuksan na, magsisilbi itong mas mabilis at alternatibong ruta para sa motorista at residente sa rehiyon. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. So, Boy, ibig sabihin, walang ghost project, kulang lang talaga yung pondo. Oo. At yun yung kaya umasa daw ayon sa kalihim matatapos na yung pagkukumpuni at yung mga bitin na proyekto dyan sa Benguet at sa Kenon Road. Ang problema nga hanggang ngayon hindi gumagalaw tong mga taga-pikab. Di natin maintindihan ano bang hinihintay. Di ba? Naosimete na yung mga kinakailang dokumento. Kaya nakikiusap sila para makasali na sila sa bidding at ma-resume, makasingil sila. I-restore na yung kanilang mga lisensya. Ay nako, hindi natin maintindihan ano talagang hinihintay ng mga taga-pikab. Bakit ayaw nilang gumalaw? Anyway, Boy, maraming salamat ha. Balik sa iyo, Kuya Angel. Maraming salamat si Boy Gonzales sa Magandang umaga, Pilipinas! buhay talaga, oo. May bakbakan sa gitnang silangan. Yung dapat na magbigay ng trabaho dito, tutulog-tulog. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ito na lang, maagang nakabangon tong huli ni Sherwin Alparo. Ito magandang huli. Diba? Bibigyan ng premyo. Sherwin. Angelo, kahit na may bakbakan sa gitnang sinayangan, tiniyak ng ating mga magbubuko na hindi gagalaw ang presyo ng buko. Uy, ang mahal 25 pa rin. 25? Mura pa rin yan, no, Angelo, dahil sa kasalukuyan na hindi nagagalaw ang presyo ng langis ng buko na maglalaro sa 25 pesos ang kada isa. Anong langis ng buko? Sabaw ng buko? Sabaw ng buko. Pag naging nyog yan, magiging langis na rin yan. So pwede na rin yan sa sasakyan. Virgin coconut oil. Yan, oo. Tignan mo naman, sariwang-sariwa. Alam mo sa Davao? Parang yung nagkakayod lang ng buko, sariwang-sariwa. Alam mo sa Davao, kahit tanungin mo pa si Elmer Salvador, mahal din ang buko. Sa Davao? Oo, sa Davao. Mas mura pa nga 25 doon sa dito amin. na kayo umangkat.
Oo. Di ba? Dito na kayo umangkat sa Sapote. Mas mura dito. 25 lang ang buko. So yung mga nadya sa Davao, dito na ho kayo umangkat sa Sapote, 25 lang. Oo. Siya, sige. So bababa pa yan kapag ano ha? Bababa pa yan kung aangkat, kung pagmarimihan. Baka umasa yung ating mga kababayan ha, wala. Ang hirap na rin silang kumuha ng ano, alam ko sa bandang Laguna kumukuha yan. Saan ba kinukuha ito? Sa Indang Cavite. Cavite. Buti hindi sa buti sa Iran. Walang kumukuha ng buko ngayon sa Iran dahil magulo ngayon sa Iran. Pero yung buko natin ang gagaling ng Indang Cavite. Cavite lang po. Dahil ang winner natin ngayong umaga, Kuya Angel, bubuko. Opo. Pangalan niyo po? Bonifacio Carag Jr. po. Yan, si Bonifacio. Carag Jr. Matapang na tao. JR po. Yan ha. Si Bonifacio, matapang na tao. Ayan. Kay Mrs. lang tumatakbo. Ay! Ano po? Hindi daw. Hindi talaga mapapatakbo si Sir May kasi itak si Mrs. may hawak na itak. Oo. Sige, bigyan mo ng premyo ni Ma'am Bonnie. Dahil Kuya Bonnie, sino paborito mo announcer tuwing umaga sa DZRH? Si Sir Angelo Palmones. Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Maraming salamat po, Sir Angelo Palmones po. Ayan, teka muna. Paano mo malalaman ang buko ay, ang nyug ay buko pagka nasa taas ng puno? Alam mo yun, Ma'am Bonnie? Hindi po. Hindi. Hindi ka alam kung paano malalaman ko. Ikaw, Sherwin, paano mo malalaman na yung nyug ay buko habang nasa taas pa ng puno? Kapag dilaw na. Hindi, dilaw. Ano ka ba naman? May nyug na dilaw, may pagka medyo naninilaw, malapit na magulang yan. Para malaman mo kung ang buko, ang nyug ay buko pa, tingnan mo yung sinusundan niya sa taas. Kung yung putot, ang tawag namin doon, yung maliit na buko, kasing laki ng kamao, yung katapat nun, sigurado buko yun. Di ba? Yun yung saktong buko. Pagka kasing laki ng kamao yung putot, yung maliliit, yung buwig sa may taas nun, yung baba ng buwig na yun, buko yun. Ayan, gagaranti ko yan sa iyo. Yun palang titignan palaging putotot ng buko. Putot. Ayan, putot lang. Huwag putot. Sa putot, ang Bisaya ng putot ay small, pandak, Ayan, putot. Ang tawag nun. Yung ibig sabihin yung hindi pa lumalaking buko. Ayan. Ang daming alam. Naman, magbubuko ako eh. Gusto kong nakikinig sa itong umaga. Ang dami mong alam talaga eh. Marami nga akong binubuko eh. Yun lang. Sige. Para makuha mo yung ating word of the day, gaya nitong napakaraming buko na nakikita natin sa likod, ampin ang napakaraming yan. Ano ibig sabihin ng ating word of the day? Ampten. Amptin. Yun. Amptin ang ating word of the day. Ibig sabihin, napakarami, gaya ng bukong yan. Nakuha mo ang ating medium component at sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maaasahan. Available po sa inyong mga Soking Appliance Store nationwide. At hindi lang yan, meron ka pang grocery bag mula sa ACS at sa DZRH at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At ang pinakabago na design ng DZRH t-shirt ay mapapasayo. Hawak ng pinakalumang tao sa buong mundo. Yan, no? Gumagano lang yung ulo. Ano masasabi ko kay Angel? Maraming salamat po, Sir Angelo Palmones. Ingat lagi, Ma'am Bonnie, ha? Ingat. Thank you. Maraming salamat kay Bonnie. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sunod nating winner sa DZRH Malacash promo, kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Oy, sa mga taga-Kinabawan City at mga tagamlang dyan sa North Cotabato, 7 minuto na lamang, 5:00 na ng umaga. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas.
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay. 3 minuto lamang bago ho mag alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po na madalubhasa, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po naman, napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Responsable po yan sa pagtataboy ng matoksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultamayo para ma-achieve natin magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, magandang ating disposisyon sa kinabukasan. May panlaban tayo sa puyat, pagod,
at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo ha. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos na Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981, series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May apila ang grupong Sinag sa atin pong pamahalaan. Kasama natin ngayon si Kasendo, si Ginoong Rosendo So ng Sinag. Kasendo, good morning. Hi, Angel. Magandang umaga. Kamusta ang presyo? Teka muna ha. Ano yung pinakamurang bigas ngayon? Pinakamurang bigas, pinakamurang 20. Yung nasa kadiwa. Pero yung actual na, yung nasa actual na market. Sa market, nasa around 42. Yun pinakamura. Okay. 42 sa bigas ang pinakamura, ha? Maliban lang kung gusto mo pumila para doon sa 20 pesos na bigas, Magkano ang karne? Ang karne is 330. 330. Magkano ang farm gate? Ang farm gate 160. Ha? Oo, ang baba. Ang baba pagkatapos ang times 2. 100%. Oo, ang baba. 'Yun ang sinasabi ka natin yung farm gate below yung production cost, no. Ang kasi ang nangyari is over tayong nag-import, no, ng karne. Ng karne, magkano imported? 853 million kilos ang pumasok, no. Dapat kasi mga 550 million kilos lang. Teka muna, magkanong ang tawag dito presyo sa palengke ng imported? Dapat yung imported, di ba, hindi pwede sa palengke. Actually, yun nga kaso nasa palengke din naman talaga na tinoto nila. Oo, nasa palengke pa rin naman Oo, nasa palengke pa rin. Ang kasi minimix nila doon sa local at binebenta sa 330. Ang nakaka kasi is ang landed cost ng imported nagre-range from 80 to 120 pesos. Wow, grabe, no? 80 to 100 tapos binebenta ng 320. 330. 330. Oo. Tapos yung local, sa local, ganun katindi. Tapos pinaplad pa yung market. Pinaplad pa yung market kasi 330 million kilos ang sobra na pumasok, no. So, yun ang malaking problema kaya nagmamadali sila mag-out. So, ang nangyayari is nasa market, di ba? So, yun ang isang malaking problema. Anong ginagawa ng Bureau of Animal Industry? Kasi trabaho nila yan Oo, ang binabantayan nila is yung checkpoint doon sa pag-transport, di ba, ng local. Yung imported naman, wala naman silang first border up to now. Yun ang hinihingi natin. So, continuous yung pagpasok ng hindi natin alam kung may sakit o wala. Jesus, may ano ba naman? Hindi, akala ko meron na tayong phytosanitary facility dito sa Bulacan. Wala. Hindi nila tinuloy. Hininto nila yan, no? So, bakit? Gusto daw nila dun sa port of entry. Pero ang problema, wala naman tinayo. So, ang commitment ulit is next year. Pero ang problema,
ang sinasabi nila is parang open-close din kasi wala naman tayong malaking area dun sa port of entry, di ba? So, yun ang malaking problema natin. So wala, again ha, nasaan yung di ba ginastusan yun dyan sa Bulacan? Walang ginasusan, no? Walang. Hindi, yung ginastusan ng mga yung ano mismo, yung mga negosyante ang nagtayo. Yeah, oo. O ano nangyari doon? Yun ang ano natin yun ang problema, no? Na sinasabi natin. Ay, Kasendo. Naku, dial mo nga uli si Kasendo, pambihirang buhay talaga to. Itinayo ng di ba? Akala ko all the while naayos na natin tong problema natin sa phytosanitary. Para pala tayong tanga. Naglalagay tayo ng mga checkpoint para makontrol ang ASF. Pero, tunay naman ang pasok ng mga imported na hindi natin alam kung saan galing hinayupak, ano ha? Malay ba naman natin kung yung pinanggagalingang bansa ay merong ASF? Di ba? Wala naman pala tayong, Kasendo. So, ano ang nag-check kung ligtas ba yung dumarating na mga karne? Wala. Wala talaga. Yun ang isang malaking problema natin. And ang inaano natin is dinadump na nga dito and wala tayong checking, no, doon sa mga dumadating. Ano ba yan? Pagpasok kasi open, close, second border na. Siyempre kung second border yung may-ari doon sa loob, wala ka ng control doon talaga. Okay. Nakakausap niya naman si Secretary Laurel. Ano sabi niya? Yung last time kasi, ang nangyari is yung budget ng itatayo sana is wala daw nagbid, no? So, nagka-problema. So, ang commitment is itatayo itong 2016 pero matatapos daw ng 27 itong February. Pero ang problema, sinasabi nga natin kung dun sa lugar na itatayo is wala naman capacity ng area talaga na malaki. So parang open-close din yan ang mangyayari. Ano ba naman to? Akala ko ba? Para pala talang tanga, ano ha? Mantakay mo, gawa tayo ng initiative na maharang ang ASF. Wala naman pala tayong border control. Yeah, yun ang malaking problema natin. And alam mo, Ka-Angel, itong tariff, no? Yung tariff na binaba noong 2021 ng 15%, no? Saka from 30 kasi yung in quota dati ginawang 15%, tapos yung out quota na 40% binaba ng 30%, di ba? 25%. Ang problema nito is 2021 yan binaba, di ba? Ang commitment, ang sabi ng NEDA and DepEd, kailangan ibaba yan para bumaba yung presyo ng karne. Hindi rin naman for the past year, hindi naman bumaba sa retail yung presyo ng karne. So, ang sinasabi natin, mali yung desisyon nila, binaba yung ibalik na. taripa, no? Ang kumita lang yung mga importer talaga. Ay, susumigin, Hindi yun bukod sa kumikita lang yung imported, pinapatay mo yung lokal na industriya, kahit anong effort mo na mapuksa ang ASF, walang mangyayari. Yes, oo. Kaya up to now, may problema pa rin tayo sa ASF. Yeah. Ay, sige. Kasi sige, pagsamasamahan natin tong kampanyan to, dahil para tayong loko-loko nito. Di ba? Kami sa Mindanao, pagka dadaan doon sa border control, pababa pa kami, tapos sasanitize ka pa ng paa, di ba? Kahit inaanto ka, gigising ka para lang bumaba doon. Yun naman pala, pasok pa rin yung mga imported. Hindi natin alam kung saan ang gagaling. Ano ba yan? Yeah, yun ang isang sakit ng ulo natin. Ay, susme. And akala natin talagang very strict na binabantayan yung mga
local dito sa atin, pero ang problema is yung imported na pumapasok. Saan galing? On border control. Saan galing? Kasi ngayon, pati yung mga area na may ASF na country, pero kung yung lugar daw walang ASF, pwedeng ipasok dito. Pero sa tingin natin dapat hindi pwede yung gano'n dahil more than that, dapat talaga yung mga phytosanitary facilities natin na matagal nang ipinaglalaban, dapat nakatayo na. Yes, Jesus me. Dapat talaga. Sige. Kukulitin ho natin ang kukulitin ang DA, ha? Kasendo, maraming salamat at maganda umaga po. Lunes na Lunes, iinit ulo natin. Angel, thank you. Maraming salamat si Ginoong Rosendo So ng Grupong Sinag. Magandang umaga, Pilipinas! Sabihin naman ninyo, hindi, fake news yan! Anong fake news? Sila ho yung nakakaramdam sa ground, eh. At saka sabi nga natin, tuloy yung importation, hindi naman nararamdaman sa ground. Mahal pa rin ang presyo ng karne. Mahal pa rin naman ho ang dilata. Ano ba yan? 10 minuto na makalipas ang 5:00 umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka nakakalimutan nyo, Lunes ho ngayon, March 2, 2026. Kasama na natin si Veronica Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning. Good morning din po sa inyo, Sir Angelo, at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Patuloy pa nga rin ang epekto na easterly sa ating buong kapuluan at asahan natin ang fair weather condition sa ating buong bansa kung saan may tsansa lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa at walang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat si Ma'am Veronica Torres mula po sa Pag-asa. Serye ng pagbibidahan daw sana nila Piolo Pascual at saka ni Derek Ramsey. Aba, hindi natuloy. Bakit kaya? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Kinumpirma na ng ilang reliable source namin na hindi na itutuloy ng TV5 ang malaking proyektong teleserye nilang The Kingdom, Magkabilang Mundo. Ang seryeng ito ay pagbibidahan dapat ni Piolo Pascual kasama sina Derek Ramsey, Christine Reyes, Sue Ramirez at marami pa. Ayon sa ilang napagtanungan namin ay hindi raw inapprove ng mga boss ng Kapatid Network ang budget na hinihingi na umabot daw ng 200 million pesos. Kaya na-delay ang pagsisimula ng taping hanggang sa napagdesisyon ng hindi na ito itutuloy. Sa totoo lang, may iba pang artistang gusto nang umatras sa project nito dahil sa tagal ng paghihintay sa pagsisimula ng taping. Isa na nga rito si Derek Ramsey na balak niyang magpaalam na hindi na nga siya tutuloy at hindi na ito gagawin ng proyektong ito. Ang isa pang nabalitaan namin ay pinangakuan na lang daw ng TV5 ng ibang project si Piolo Pascual pero wala pang ideya kung anong klaseng programa ito. Obvious na apektado talaga ang TV5 sa kanilang programming nang tinanggal na ang mga shows ng ABS-CBN. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Tiniyak naman ni Public Works Secretary Bin Sison tatapusin ang hensya ang pagsasayos ng bahagi ng Kinnon Road na nawasak noong 2025. Ginawa na kalihim ang pahayag kasabay ng pag-inspeksyon ng nagpapatuloy ng mga proyekto ng DPWH sa Baguio. Ayon kay Dison, ang rehabilitasyon ng Kinnon Road ay bahagi ng plano ng pamahalaan na gawing all-weather road na ligtas daanan ng mga motorista kahit na tuwing malakas ang buhos ng ulan o may bagyo.
Ipinag-utos din ni Dizon ang pagpapalawak ng access road patungo sa Major Manikinon Bypass Road para maiwasan ang matinding traffic. Inaasahang mapapabilis nito ang biyahe ng mga motoristang bibiyahe galing at patungo ng Baguio City at mga karatig lugar. Bahagi naman ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak noong nakarang taon. Bubuksan sa mga motorista ngayong araw. Detalye mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Bubuksan na ang bumagsak na tinaguriang iconic bridge sa Isabela. Ngayong araw, personal na sasaksihan ni DPWH Secretary at kanyang i-inspeksyonin ang naturang tulay. Kasama ni Dizon na matataas na mga opisyal at target nito ngang madaanan na sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista ngayong padating na Semana Santa. Matatanda ang February 27 ng nagdaang taon nang bumagsak ang bahagi nito. Makaraang dumaan ang halos nagkasabay-sabay pa at pabalik-balik na mga truck na kargado ng mga bato. Pahihintulutan lamang na dumaan dito ang mga sasakyang may bigat na 3 tonelada at may taas na 2.5 meters na overhead ang taas na pwedeng dumaan dito. Ayon kay DPWH Regional Director Engineer Matias Manelad, magtutulungan ang DPWH District Engineering Office at ang lokal na pamahalaang bayan ng Kabagan at Santa Maria sa 24/7 na traffic management nito. Makaraang lagyan ito ng mga plastic barriers at sa magkabilang dulo upang matiyak na may tamang bigat lamang ng mga sasakyan ang makakaraan dito. Nilagyan na ng iron steel plate ang bumagsak na bahaging ito ng tulay. Ang nasa 990 meters na tulay na ito ay nagkokonekta sa bayan ng Kabagan at Santa Maria, Isabela. At ito nga ay nag-collapse noong nakalipas na taon. Sa ngayon, ang maraming mga motorista ay dumadaan pa rin sa ibabang bahagi, lalo na ang mga mababigat na nilagyan nga ng detour. So yan yung ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! At ano po ang lakad natin ngayong araw nito? Magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang iyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH, sabok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 17, makalipas ang alas 5. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At
hindi masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride, more blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews,
Bombones. Magandang umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa nakalipas na mahigit isang dekada na natiling tahimik si Ginoong Delphin Lee dahil sa mga kinaharap niya hong mga kaso. Alam ho natin to, nawala na maraming kaibigan, nawalan ho ng maraming negosyo dahil po sa mga paratang na may kinalaman daw po sa anomalya sa housing loan. And last week nga po, nilabas ng korte, pinagbigyan yung demurrer to evidence. Ibig sabihin, hindi na sila nagpresenta ng kanilang depensa. Ang sabi ng korte, walang sapat na basihan para ituloy ang kaso dahil walang nakitang krimen. Ginoong Delphin Lee, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo, Sir DL? Good morning. Teka. Ang pangit ng signal. Ang pangit pa? Ayan. Ayan, nag-improve na. Oo. Kumusta na kayo? Okay. Ito, medyo nakahinga na. Parang nabunutan ng tinik. Gaano katagal kayo nakulong dahil lang ho sa maling paratang? 4.5 years ako nakulong. 4.5 years? Yes, pero before that, medyo nagtago muna ako ng halos 2 taon eh. Kasi nilalaban ko muna yung kaso ko. Dahil alam nyo naman, wala kayong kaso. Dahil wala naman kayong kasalanan. At saka mabigat kalaban eh. Sa bagay, oo. Napag-initan ka na. Mahirap talaga pag nagalit sa iyo, taga-gobyerno, Dahil lang, dahil lang siya hindi mo tinulungan ng kampanya. Susming buhay talaga, oo. So, 2 taong kayong nagsikap na wag makulong, finally, nagpa siya kayong sumuko na at nakulong por So, paano nyo babawiin nyo na walang panahon ho sa inyo, Mr. Lee? Ano po? Paano nyo babawiin nyo na walang panahon sa inyo sa negosyo? Wala na. Hindi ko na hinahabol yun dahil lumipas yung 16 na taon. Gusto ko na lang maibangon yung pangalan ko dahil ayaw ko ipamana sa mga anak ko yan. And after pangalan ko. And after 16 years, eto nga po, na-absuelto kayo. Alam mo ba kung ilang judges ang dinaanan yan? Ilan? 15 judges ang nag-exhibit sa kaso ko. Dahil? Ewan ko. Simple estapa lang yan, 15 judges. Etong nag-desisyon ngayon, pang 16. At hanga ako dito sa judge. Dahil 100 pages, pinag-aralan niya talaga. Hinimay-himay isa-isa. Nabasa ko yung resolution. Ako nga, nahilo sa haba. Pero siya, pinag-aralan talaga. In 45 days, naglabas siya ng resolution. Wow. Approve yung demurrer namin, dismiss yung kaso. At ang sinasabi niya nga, wala siyang makitang krimen, Dahil... Wala naman talaga eh. Dahil... wala naman... yung pag-ibig, inamin naman na wala naman talaga akong loan na hiningi sa kanila. Hindi ako umuutang sa pag-ibig. At yung sinasabi na lang, 6 billion na mahigit, yan po yung mga housing loan ng mga borrower na bumili ng bahay namin. Ang kawawa dito yung mga borrower. Kasi marami sa kanila ang sumakay sa issue at hindi nagbayad sa pag-ibig. Hindi na baon sila sa utang ngayon? Na-foreclose sa mga bahay nila. Na-foreclose? Na-foreclose sila dahil sa hindi nila pagbabayad? Opo, dahil sumakay sa issue, pinalalabas noon ghost borrower, pangalawa, kesyo may double sale. Lahat nga ng issue, ipinatong na Pero, andyan po yung project, napakaganda ng project. Andyan po yung mga tao nakatira, hindi po yung mga multo. Ganun na nga, nagpatong-patong na yung problema. Ang hirap po nun, naimbentuhan kayo ng reklamong double sale. Wala nga double sale. Anyway, anong mangyayari ngayon doon sa civil case sa Ginoong Lee? Yung nga pala, liliwanagin ko lang, 2 kaso po to. Ito yung civil case na kami ang nag-file ng kaso laban sa pag-ibig. Ito po,
binabawi namin yung aming pondong naipon sa pag-ibig na mahigit 630 million. Okay. 16 na taon na yan. Cash po yun, cash. Na ka-escrow sa pag-ibig. Naka-escrow? Oo. Yes, dapat yan ibinalik na sa amin. Pag isinuma mo, pati interest at 6% na lang per annum, mahigit 1 billion na yan. Nagkakaroon kami sa Makati, nanalo ko sa Makati, inangat nila sa Court of Appeals, nanalo ko sa Court of Appeals, inangat nila sa Supreme Court, in-affirm ng Supreme Court, ibinabalang ng Supreme Court sa Makati para pag-usap ng danyos na dapat nilang bayaran sa akin. Nung bumaba sa Makati RTC, i-waive ko na nga yung danyos. Kako, wag na. Wala nang danyos, bayaran na lang. Yung principal? Yes. Teka muna, malaki yung danyos na hinahabol. Yun na nga. Ang tagal nyo nawala na negosyo, pagkatapos yung danyos, i-give up nyo pa? Hindi ko na nga hiningi yung danyos. Hiningi ko na lang yung pera ko, ibalik nyo. Wow. Hindi pa rin. Naging final na yung desisyon. Inakyat na naman nila ng Court of Appeals. Kaya para kami nag-round robin, paikot-ikot kami. Hindi, kung naka-escrow lang, ibig sabihin nandyan yung pondo. Bakit ayaw pa siya uli? Dapat. Yan po ang pending ngayon, yung civil case, na kami po ang nagdedemanda. Sila ang defendant. Hindi, pero kung ganitong nag-rule na walang criminal case, hindi ba ito may weight doon sa dapat na maging ruling? Na magbayad na? Actually, mas nauna pa nga lumabas yung civil case na may ruling na Na sinabing isa uli? Isa uli, yes. Tapos hanggang ngayon, hindi pa sila sa uli? Dumadaan tayo sa proseso pero paikot-ikot pa lang Umabot na nga ng Supreme Court yan. Bakit? Inaserve na nga, ibinalik pa uli sa RTC para lang pag-usapan yung danyos na dapat bayaran sa akin. Wow. Tapos hanggang ngayon, ayaw isa uli yung pondo na naka-escrow. Inyo naman yung pera, hindi naman sa kanila yun. Yun na nga. Ayun nga masakit. Ako nga may pera sa kanila. Ako may pautang sa kanila. Ako pa yung kinasuhan ng estapa. At ako yung nakulong. Mahirap talaga. Ako yung siniraan. Pero, liliwanagin ko lang, ito po nangyari doon sa past administration. Hindi po ngayon. Panahon ni 2010, 2010. Yes. 2010 pa ito nang mangyari. Dito ito panahon ng bagong administrasyon. And sana nga po, dahil naka-escrow lang naman yung pondo, i-turn over na sa inyo. Kasi may ruling ng korte. Yun na nga Pero kung dadaanin sa proseso, pwede pa tayo abutin uli ng mga 20 taon. Utang na loob naman. Ano namang hustisya nun? Di ba? Buhay pa kaya tayo doon. Hindi, tsaka sobra namang injustice naman yan. Di ba? Sana po nakikinig ho yung mga kinauukulan para ma-actionan na ito once and for all. Dahil lalaki at lalaki lang yung interest Habang tumatagal. Totoo sa inyo, yes. Dahil yung pera ko, ginagamit din nila pagpapautang sa ibang tao, di ba? Kumikita rin naman sila ng interest. Pag sinuma may interest, may 1 billion na yung utang nila sa akin. Wow. Ang wini-waive nyo yung penalty? Yung penalty? Ang damages na dapat nila bayaran sa akin dahil sa ginawa nila sa akin, wini-waive ko na nga yun Isa uli lang yung principal? Lang yung principal ko ito pa ang masakit nito, pwede pang abutin ng another 20 years to. Wag naman sana. Napaka-unfair na. Nasa naman justisya nun. Pera nyo na, hindi nyo pa makakuha. Di ba? Alam nyo, kung Angel, ang mas importante sa akin ngayon, yung mga dating buyer na bumili sa mga projects ko, nadamay. Pagkatapos nung pinalabas nila, may mga double sale. May isa wala akong double. Yan. Yung iba naman nagsamantala, hindi na nagbayad. Meron nga ho dyan, 16 na taon na nakatira dyan sa bahay ko. 16 years, hindi nagbabayad. Ako pa kinasuhan Baliktad na talagang mundo, no?
Ako pa kinasuhan eh. Oo. At raw sila ng double sale eh. Eh, tanong ko nga sa kanila eh, meron bang kumatok sa bahay niyo at pineclean yung bahay niyo yan, pag-aari niya. Eh kayo mismo, hindi naman kayong bayad dahil contract to sell lang ang pinirmahan natin. At hindi kayo nagbabayad for more than 16 years. Ano ko kayo nag-hindi? Wow. Kayo babalik pa uli sa negosyo? Ang hanap ko na lang, buo ko na lang, matapos ko na lang, yung mga nabindin kong mga project, yung mga naiwan kong mga nabitin, sayang eh. Marami rin naman ang nangangailangan ng pabahay. Lalo na ngayon, ang low-cost housing, malaki ang shortage. Marami kayo nakikita mga pagagandang condominium, mga malalaking halaga ng bahay, pero hindi yun ang market natin eh. Ang karamihan ang hinahanap, low-cost housing. At yun ang kulang na kulang. Wag naman yung low-cost housing na katulad ng iba na pagka umihi ng konti ang langit, binabaha. Eh, sabi ni Malu Cabral, yung bahay niya daw dyan sa Simero Mabalacat, bumagyot, dinaluyo, nagkadilubyo sa Central Luzon, hindi lumulubog yung bahay nila dyan sa Simero Mabalacat. Yan may pagmamalaki namin. Hindi ko kami nakakasikin ng baha. Marami ng dindol ang dumaan. Hindi ko natinag ang aming project. Kahit yung kalsada namin, wala kayong makikitang bitak. Wow. Talagang pinangalagaan ko po yung quality. Oo. Saka kumpleto daw sa amenities. Sabi niya, may simbahan, may eskwelahan, may pati yata munisipyo nilagyan nyo. Pati City Hall ho, dinonate ko. Ang City Hall po ng Mabalacat, nasa loob po mismo ng Severa. Ang eskwelahan. Baka kayo pinag-initan dahil ginandahan nyo masyado project. Tapos ibentahan ako na binibenta ko sa Ghost Buyer. Kung bala ko ibenta sa Ghost Buyer, di sana hindi ko na pinaganda. Wow. Nagtapon pa ako ng pera, pinaganda ko pa. Anyway, kasama niyo ho kami sa pagnanais na sana nga po mabayaran na kayo sa lalong madaling panahon, ano ha? At wag nang paikot-ikot Ay, sus, may Ginoo. May ruling ng Korte Suprema. Bakit? Gusto ko lang naman liwanagin, ang Pag-ibig, matagal na ako nag-reach out sa kanila. Bakit takot sila makipag-usap sa akin? Hindi, tsaka kung naka-escrow lang naman pala yung pera, bakit? Nasa bangko lang yun Hindi pwede nang isauli. Exactly. At saka, totoo nga ko sa inyo, sino makipag-usap sa inyo? Ba't kayo iwas ang iwas? Bakit takot sila makipag-usap sa akin? Siguro kapag narinig nila kayo ngayon na makikipag-usap na yan, ano ha? In the meantime, congratulations. Yun lang ho hinihintay. Yun lang ho hinihintay ko ang magkaroon kami ng dialogue. Okay. Ginoong Delphin Lee, again, congratulations, and sana nga po ma-resolve na ito matapos na malinis ninyo yung pangalan after 4 na taong mahigit na nakulong nang walang sala. Ngayon naman, hindi ko bali yung nakulong yung sinirang pangalan ko, reputasyon ko, lahat yun. Malaking bagay po yun. Yun nga. Salamat naman, inabot ko pa. Hindi, tsaka mantakin ho ninyo, 16 years kayo nakipaglaban para lang malinis ang pangalan. Pero napatawag nyo na po si Nugnog. Nugnog, ano ba naman? Wala na akong galit sa katawan. Angel, wala na akong galit sa katawan. Kahit sa mga tagapag-ibig, naging biktima rin naman sila Napag-utusan lang po sila. Anyway, sige. Intindihan ko rin naman ang katayuan nila. Ginoong Delphin Lee, again, congratulations, good luck ha. At itulong nyo lang ho yung malasakit para ho sa pagpapatayo ng dekalidad na murang pabahay ha, para ho sa mga nangangailangan ho ng matinong pabahay. Salamat ko ngayon. Salamat sa pagkakataon na ito. Thank you very much po. Salamat po. And maraming salamat din at naging bukas ang inyong kalooban para makapagpatawad na. Ha? Maraming salamat po, Ginoong Delphin Lee. Thank you. Thank you po. Si Ginoong Delphin Lee ng Globe Asiatic. Titingnan ho ninyo, yung maraming mga housing loan, di ba? Halos ayaw nga tirahan dahil ang pangit ho di ba? Kasing laki na halos ng bahay ng posporo o bahay ng gagamba. Di ba? Binabaha pa. Moral lesson siguro nga yung kay Ginong Delphin. Huwag mo siyadong gandahan para hindi ka pag-initan. Maganda umaga, Pilipinas! May ginoong buhay ito.
Di ba, alam mo ninyo, yun ang pinakamahirap, yung mapagbintangan ka. Kaya halimbawa, itong mga lumakalat na mga bali-balitang kesya sa ganito, tumanggap na mali-maleta, di ba? Kung sino-sino na yung mga nadadawit na, yan ang hirap maglinis ng pangalan dun sa mga naaakusahan. Ay, sus me. 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng NBC Milliones, NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion. Tuwing linggo alas 3 na dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Hi, good morning, Mayor Sene Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Justice Max De Leon, at saka si Justice Enriquito, good morning. At syempre kay Justice Raul Villanueva at saka sa kanyang Mama Sally. Ayan, batiin ko muna ng happy birthday ang aking kapatid dyan po sa Canada, ang aking Sanse Patricia. Si Sanse Patricia Palmones ay nagdiriwang ng kanyang birthday dyan po sa sa Canada, ha? Ayan, ha? Sanse, happy birthday. Alam na dis. Ayan, ha? Tapos, ka-birthday niya rin yung pamangking ko na si Patricia Joy Palmones, dyan po naman sa Malaysia. Patoy, ha? Happy birthday. Ande, siya pala. Ayaw niya pala tawagin Patoy siya, ha? Si Sha. Happy birthday. At ka-birthday din nila yung isang apo naman ng Sansi ko. Kasi tawag sa akin ng mga apo ko, tito lang hindi ako tatawag sa akin lolo. Happy birthday naman kay Adi Ablang. Ayan, happy birthday. Dami nagbe-birthday ngayon, ha. Sus, kung nandito lang kayo sa Maynila, padadalang ko kayo ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng manyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Available sa 0919-095-5935. Meron po itong mahigit 10 variants ng ang tangerine chocolate. Ang raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! National security ng Pilipinas nananatiling stable sa kabila ng kagarapan sa gitnang silangan. Detalye mula kay Idniel Parosa, RH52. Idniel, good morning. Kuya Angel, pinawi ng Senatang Lakas ang mga pangamba hinggil sa maaaring epekto ng gulo sa Middle East dito sa Pilipinas. Sabi ng AFP, naratiling stable ang pambansang seguridad at wala silang nakikitang banta sa teritoryo ng Kapuluan. Kasabay nito ay binalaan ng militar ang publiko na maging maingat laban sa posibleng disinformation at pinayuhang umantabay lamang sa mga official government sources. Ginawa ng AFP ang pahayag matapos magpakawala ng missiles ang Iran sa mga base militar ng Amerika sa Gulf State bilang ganti sa US-Israel attack noong Sabado. May mga naratibo na kasing lumalabas sa social media patungkol sa potensyal na panganib umanong dala ng siyam na EDCA site ng Filipino at American militar dito sa bansa na umiiral sa bisa ng alyansa ng dalawang bansa. Naura ng kinumpira ng Department of National Defense ang mga umano'y nagpapakalap ng tinawag nitong unnecessary panic. Nakatutok daw ang DND sa maaaring pagtapik sa AFP sakaling kailanganin ng humanitarian at evacuation operations mula sa gitnang silangan. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel. Pero ang talagang problema, yung pagdaan ng mga Pilipino na luluwas ko sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi sarado sa ang Philippine Airlines, Cebu Pacific at saka iba pang mga carriers, nag-cancel na ng mga flight. Kaya marami sa mga travelers at mga OFW stranded ngayon. Hirap. Ang dami na At dahil nagsara na nga po yung Strait of Hormuz, 20% po ng world oil ay physically blocked. Ang Pilipinas ngayon ay nasa 30-day private sector inventory. Kaya kinakailangan talaga i-nationalize na uli natin ang oil. Abogado ng 18 ex-Marines kinastigo ng NBI. Bakit daw? Kailangan pang dumaan sa bureau. Alamin natin na detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kinastigo ng abogado ng 18 nagpakilalang dating Marine ng National Youth Investigation na nagsabing isumite sa ahensya yung affidavit ng mga dating sundalo. Tanong ni Atty. Levi Baligod, anong kapangyarihan o otoridad ang meron ng NBI na wala ang ombudsman kung saan nila isinumite ang affidavit. Idiniin niya na sa huli sa ombudsman din naman, isusumite ng bureau yung kanilang factual findings at posibleng complaint. Nagtatanong ang lawyer kung bakit nagre-rekomenda ang ahensya ng tinawag niyang unnecessary layer sa proseso na magpapatagal o magdudulot lamang daw ng delay.
Matatanda ang hinimok ni NBI Director Attorney Melvin Matibag si Baligod na voluntaryong isumite sa kanila yung affidavit ng 18 dating sundalo na nag-deliver di umano ng mali-maletang pera sa mahigit 30 opisyal ng pamahalaan. Naglunsad si Matibag ng investigasyon tungkol dito. Una nilang sinisilip yung identity o pagkakakilanlan at background ng mga dating marine. Kinuwestiyon ng direktoryo tila pagkondisyon di umano ni Baligod sa isip ng ating mga kababayan sa pagsasabing ombudsman lamang daw yung maaari mag-imbestiga o may jurisdiksyon. Ito si Giselle Ricopoint para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ma'am Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang inyong kasukasuan? Nagkakaringkel sa mihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex sa health drink mula po sa malumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Totoy Mortel, good morning. Oras sa buong Kapuluan, 5 minuto na lamang, 6 na umaga. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Albones, magandang umaga, Pilipinas!
2 minuto na lamang bago mag-isa sa umaga, tinalakay ni Court of Tax Appeals Associate Justice Marian Ivy Reyes Pajardo sa ika-107 episode ng SCPH Podcast na pinamagatang tax refunds, wrong collection, wrong time. Ang tamang proseso ng pagbawi ng sobrang binayad na buwis. Si Justice Reyes Pajardo po ay kilalang eksperto sa batas at nagsilbing 2024 bar examiner para sa commercial at taxation law. Sa gitna ng kalituhan ng marami tungkol sa sistema ng pagbabuwi sa Pilipinas, ipiniliwanag ni Justice Reyes Pajardo ang mga mahalagang aspeto ng tax refund. Kabilang dito yung uri ng tax refund, ano-ano ba yung mga refund na kinikilala sa ilalim ng Philippine Tax Law, magkakaibang timeline, meron bang iba't ibang deadline o prescriptive period ang paghahain ng claim para sa tatlong uri ng refund, maling koleksyon para itama ng batas ang mga pagkakamali sa paniningil ng buwis sa maling panahon o pagkakataon. Layunin ng podcast na ilapit ang mga technical na usaping legal sa mga ordinaryong mamamayan at mga practitioner sa bansa. Maaari pong mapakinggan at mapanood ang episode 107 sa mga sumusunod na platform, Spotify at Apple Podcasts, YouTube, Facebook, ganyan din ang opisyal na website ng Korte Suprema. Ang nasabing inisyatiba ay bahagi ng pagsisikap ng Korte Suprema na palawakin ang kaalaman ng publiko sa kanilang karapatan at obligasyon sa ilalim ng batas. Ang gagawin lang ho ninyo, punta ho kayo doon sa #SCPH Podcast. 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po sa mga iniwang aral ng Nobel Prize winner noong 1962 na si John Steinbeck. Ang sabi niya, all war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Maganda umaga, Pilipinas! 2x2, susunod na sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan, ACES na umaga. This time check is brought Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have.